Asong kalye, asong gala, mongrel. Ilan lang ang mga ito sa bansag sa mga asong nakikita nating pakalat-kalat sa kalsada. Pero ngayon, ang tamang tawag sa kanila, aspin o asong Pinoy. Nagbago man ang pangalan, tila hindi naman ito binago ang tingin ng marami. Palaboy, marumi, pinandidirihan at minsan kinakainisan pa. Kaya nga bang umangat ng mga asong Pinoy sa lipunang mapanghusga? Kaya nga ba nilang patunayan na hindi sa itsura nakikita ang angking galing ng isang asong Pinoy? Isa na siguro sa mga maituturing na pinakasikat na asong Pinoy ngayon, si Kabang. Natapyas ang nguso ng tinaguriang hero dog matapos niyang iligtas ang 2 batang muntik nang masagasaan ng motorsiklo. Ito ang nagbigay daan para mapansin ng mundo si Kabang. Dinala siya sa Amerika para ipagamot ang nainpeksyong bahagi ng kanyang muka. Ginamot na rin ang kanser ng aso. Libre ang lahat ng gastos mula ito sa nalikom na donasyon na umabot sa $22,000. Dahil dito, naging instant celebrity si Kabang. At may hero's welcome pa pagbalik sa Pilipinas. Ipinagkaloob pa sa kanya ang katangi-tanging titulong Dog Ambassador of Goodwill. 2 taon matapos pumutok ang balita, binalikan at kinumusta namin sa Zamboanga City si Kabang at ang amo niyang si Mang Rudy. Dahil sa pagiging salat sa buhay, masakit man para kay Mang Rudy, kinailangan niyang ipaubaya ang alaga sa veterinaryong si Dr. Anton Lim. Makita ko siya, parang tumuo ang luha ko. Ang luha ko. Sa malit pa siya, kung pagsigawan ko siya, saan ka punta? Papaling kita? Dito na, magkona sa akin, paano, dito na maghigda sa pa ako. Di ba akong gawang tumutulo? Bata pa lang, mahilig na raw talagang mag-alaga ng asong Pinoy si Mang Rudy. Mabait, masunurin at hindi raw kasi mahirap pakainin ng mga ito. Kung kunang usapan mo, namukan sila, para ba siyang may isip? Lingkod ka bang, lingkod? Kumusta naman ang Kabang? Kinumusta rin namin ang isa sa 2 batang iniligtas ni Kabang. 15 taon na si Dina pero kahit 3 taon na ang lumipas, tandang-tanda pa rin niya ang mga pangyayari. Kailan pa kasi inutusan ako ng nanay ko bumili ng bigas kasama ko yung pamangkin ko. Tapos nakatawid na kami sa kabilang daan. Tapos 2 man yung daanan dyan. Nandun ako sa pangalawang daan. Tapos muntik ako masagasaan. Tapos nakita ako ni Kabang, tumalon si Kabang. Yun, pumasok yung mukha niya sa yung kadena ng motor. Utang niya kay Kabang ang maituturing niyang pangalawang buhay. Kung wala siya, ewan ko lang kung saan ako ngayon. Baka wala na ako. Kasi bihira lang na may ganong aso. Dahil sa kanya, nabigyan ako ng scholar. Basta malaking bagay na naitulong niya sa akin. Hindi lang si Kabang ang tinanghal na bayaning aspin dito sa Pilipinas.
Nariyan si Dagul na iniligtas ang among si Wilmar Castillo sa paparating na landslide noong kasagsagan ng Bagyong Chedeng noong 2003. Taong 2004 naman ang gisingin ng asong si Pache ang kanyang amo habang nasusunog ang kanilang bahay sa Quezon City. Hindi na raw katakataka ang pagiging bayani nila Kabang, Dagul at Pache ayon sa Pangulo ng Philippine Animal Hospital Association at isa sa mga nag-alaga kay Kabang na si Dr. Edgardo Unson. Normally, yung mga aspin, nervyoso. Nervyoso rin sa mga strangers, sa mga kilala. Kaya yung mga aspin very good as guard dogs. Kasi pag hindi kilala, tatahol yan. So hindi kagaya ng mga pampered pet natin, maski sino, sasama. Hindi lang sa pagiging hero dog, angat ang mga aspin. Isa lang si Kabang sa mga milyon-milyong aspin sa ating bansa. Kinikilala kasi ang Pilipinas bilang Dog Capital of East Asia. Dahil isa sa bawat 8 Pinoy ang nagmamay-ari ng aso. Sa loob lang ng 5 taon, lumobo sa higit 11 milyon o higit 38% ang dami ng mga aso sa bansa. Tinatayang 3/4 o 3/4 ng bilang na ito ay nakatira sa mga lansangan o mga askal. Sa parehong pag-aaral, pumapangalawa rin ang Pilipinas sa may pinakamaliit na halagang ginagastos para sa pangangalaga sa mga aso buwan-buwan. Pumapatak kasi na 10 piso lang kada buwan ang ginugugol ng mga Pinoy para sa pagkain ng mga aso. Di tulad ng mga pure breed na aso, walang malinaw na pinagmulan ang lahi ng mga aspin. Pero dokumentado naman sa kasaysayan ng ating bansa na mayroong isang klase ng aso na namamalagi sa Pilipinas noon pang panahon ni Lapu-Lapu noong 1521. Sine-check rin nila yung ano ba yung origins ng aspin. Before the word aspin naging native. Even in the Spanish times or even pre-Spanish times, may Philippine dog na yan. Yung genes nila, we don't really know where. Panahon ni Lapu-Lapu, may dog sa picture. I think even in mga 12th century, may mga Philippine dog nandyan na yun. Sa mga pag-aaral rin ng canine training at behavior specialist na si Jojo Isorena, lumalabas ding mayroong matatawag na Philippine native dog noon pa mang panahon ng mga Kastila. Yun nga lang, hindi alaga ang turing ng ating mga ninuno kay Bantay, kundi isang pagkain. Mahirap bang isipin na meron nga talagang native Filipino dog na dinala dito ng mga Aborigines siguro bago pa maging Pilipinas ang Pilipinas? Hindi naman historically kasi may mga documentation, yung mga Kastila at saka yung mga Amerikanong mga unang nagpunta rito na merong silang in-identify na the edible Philippine dog. So meron? Meaning kinakain talaga. Kinakain talaga, oo. Isa si Kimchi sa mga asong nakaranas ng pagmamaltrato. Pinukpok hanggang mapatay ang kanyang mga magulang at kapatid ng dating nagmamay-ari sa kanila. Si Kimchi lang at ang kanyang kapatid na si Leon ang nakaligtas. Sa animal shelter na nagkakilala si Kimchi at ang ngayoy nagmamay-ari sa kanyang si Charlie, isang champion dog trainer. Panibagong karanasan daw sa kanya ang mag-train ng aspin. So I consulted Better Dog. Ang sabi sa akin, why don't you train an aspin? Tingnan natin kung ano yung magiging response niya sa positive training. This is experiment. Gawin natin athletes sila, frisbee, agility. If we have time, punta tayo ng pause. Let's look for an aspin na pwede natin i-rescue. Yes, speak. Yes. Good. Bagamat 2 taon na silang magkasama, aminado si Charlie, hindi naging madali ang pagtuturo sa aso. First day namin, hirap na hirap ako. Kasi hindi ko alam ano gagawin eh. Kasi even food, ayaw kumain. Ayaw ng liver, ayaw ng hotdog. So alam mo, walang tiwala. Sobrang walang tiwala sa tao.
Pero hindi pinanghinaan ng loob si Chardy. Sit. Sit. Beg. At sinikap niyang makuha ang tiwala ni Kimchi at mapalakas ang loob nito. Good job. Hindi nagtagal, nakikipagsabayan na rin si Kimchi sa mga kasama niyang imported at pure breed. Noong isang taon lang, hinirang si Kimchi na first runner-up sa isang National Dog Agility Training Contest. Dito na napatunayan ni Chardy na kaya ring gawin at higitan pa ng kanyang Aspin ang mga nagagawa ng mga mamahalin at banyagang breed. Ubusan nyo lang ng oras yung aso. Matututunan nila kung ano yung gusto mong ibigay na mensahe sa kanila. Lahat pare-parehas. Nasa owner lagi yan kung paano mo ititreat yung aso mo. Bukod sa pagiging magaling na bantay, magaling din na companion o kasama sa araw-araw na pamumuhay ang mga Aspin. Ang Philippine Native Dog, sa defense, di ba, yung bantay, napakagaling nilang bantay. So, pag medyo may narinig na konti, oops, teka, or kakahul kagad to warn everybody. Yun. So, yun ang kanilang talino. At ang galing nilang kasama. May value yung pagiging companion At gaya rin daw nating mga Pinoy, magaling ring makibagay o mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon ang mga asong Pinoy. Kayang-kaya. Bigay mo sa mas anong environment, makakayanan nila. Hindi yung magugutom yan kasi iba yung pagkain nila or sobrang init o sobrang lamig. Kayang-kaya. Matibay. Resilient because parang sabi ba yung the Filipino is like a bamboo, resilient. Susunod, hindi lang sa pagiging alaga o bantay sa bahay magaling ang mga Aspin. Maari din pala silang sanayin para maging bantay kontra kriminalidad. Maaga pa lang, naghahanda na ang mga sundalo ng 56th Infantry Tatag Battalion para magsanay kasama ang kanilang mga aso. Yung aso nyo, alagaan palagi, no? Taong 2012 pa nang umpisahan ni Commander Joey Escanillas ang pag-train sa mga Aspin bilang military working dogs. Dati siyang commander ng Army K9 at naimpluwensyahang magsanay ng mga Aspin para sa kanilang mga operasyon. So, good dog, ha? I was inspired by how local dogs work, no? For instance, yung article ni Aspen Tikang, no, na nakasave ng buhay ng sundalo sa Hulusulo, no? Nabasa ko lang sa internet yon, actually yung article na yon. And with that, sabi ko, trainable rin pala yung mga local dogs natin, no? Ginibe ko yung training ng local dogs natin sa training namin. During wala silang lectures, wala silang ginagawa, nagtitrain kami, no? Dito nakilala namin sina Obama, Suzy, Angel, Brownie, Cornetto, Dangga, Jelay, Pachi, Justin, Kano at Budoy. Sila ang grupo ng mga Aspin dito sa kampo ng Tatag Battalion na kasalukuyang sinasanay bilang mga tracker dogs. Atras tayo muna. Doon. Ang mga ilong nila magagaling, just as good as any other dog. Although, of course, may mga aso na talagang breed para mag-scent, no? Yung mga beagle, mga hound, talagang magagaling sila doon. Pero kahit yung mga Aspin, pwedeng gamitin niya na detection dog, Kalain. No. Unang bahagi ng training ay ang mapalapit ang loob ng mga Aspin sa kanilang handler. Mula sa paglalaro, Dog, ha? Up. paglalakad-lakad, at pagtakbo. Hanggang sa pagpapakain, pagpapaligo,
o kahit nagpapalipas lang ng oras, parati silang magkasama. Command your dog, Hill! Pagkalipas ng 3 buwan ng bonding, unti-unti nang tinuturuan ng mga Aspin sa pagsunod sa kanilang mga handler. Command your dog, sit! Ito ang tinatawag nilang obedience training. Sulong! God! Dito tinuturuan ng mga Aspin sa pagmarcha, Command your dog, sit! pag-upo, pagtigil sa isang lugar, at pagtabi sa kanila. Ang reward nila, dog food. Kapag bonded na ang mga Aspin sa kanilang handler at napapasunod na mga ito, maaari nang simulan ang preparatory training sa pag-tracking. Ito ang tinatawag nilang hide and seek o tago-taguan. Tatakbo yung handler, hahanapin niya. Actually, it started with a very short distance, 10 meters, 20 meters. So, nasa sight niya pa. Since banded siya doon, hahanapin niya yung handler niya. No? And then it goes at a distance, no? Layo na. So hindi na nakita, through ears or through pang-amoy na nahahanapin. No? Sinampolan nila kami kung paanong mahahanap ng isang Aspin tulad ni Justin ang isang taong nawawala o kaya naman ay nagnakaw. Sa pamamagitan lang ng pang-amoy. Sa senaryong ito, nahulog ng magnanakaw ang kanyang panyo. Ipinaamoy lang kay Justin ang naiwang pag-aari ng nais hanapin at uutusan na siyang tuntunin ang kinaroroonan nito. At ilang saglit na lang, nagpakita na si Justin ng senyales na malapit na ang taong hinahanap. Yung mga aso, peculiar yung bawat aso. Mag-indicate kung malapit na siya. Normally, 100 meters o 50 meters na amoy niya na actually yung sinusundan niya. No? Ang iba, minsan nag-aggressive, hinihila yung leash niya, ang tail niya, mabilis yung waggle. Yung iba naman, umiikot-ikot lang. Yung iba, lumilingon sa handlers niya. Parang kung pwede magsalita, malapit na, parang ganon. Bukod sa pang-amoy, sinasanay din ng mga Aspin sa pagpapalakas ng kanilang katawan at stamina. I'm Pepsi Garcia. With my tracking dog, Justin, ready to perform the agility course, Sergeant! May tatalo ng gulong, tabla, may daraan ng siso, akyat baba sa hagdan, at may lulusutang bintana. Good dog, buddy! Batid ni Commander Escanillas na walang budget ang kanilang batalyon para bumili at magsanay ng mga mamahaling military working dogs, di tulad sa Army K9. Kaya naman Aspin ang napili nilang tutukan ng pansin dahil kung hindi man napulot o bigay, edi hamak na mas mura kung bibilhin ng mga ito. Yung fund allocated for the dogs alone, ang fund kasi dedicated for K9 Battalion only. Diba? Actually, sila lang authorized na accounting na mag-procure ng dog supplies. No? Ang sa amin, kinikarry namin sa training namin kasi ang mga battalions, may mga in-house trainings. No? So doon namin kinikarry yung expenses regarding dogs. No? Hindi lang daw nasusukat sa kung anong sikat na breed ang galing ng mga aso. Minsan, nasa pagsasanay at pagbibigay oras sa pag-aalaga lang nagkakatalo. May observation and may experience, kaya po nila. Kung ano ang makaya ng hybrid dogs, I'm sure kaya rin ng local dogs natin. Dinayo naman namin ang Army K9 Battalion sa Taguig. Dito dating nanungkulan bilang commander si Escanillas. Matatagpuan dito ang may 15 iba't ibang breed ng mga military working dog. Pero may isang namumukod tanging asong Pinoy na nakikipagsabayan sa mga ito. Siya, si Aspin Ray. Halos 3 taon na siya sa serbisyo bilang isang explosive detection dog. Iba siya, nakakalamang siya. Halimbawa sa oras na trabaho, halimbawa yung ibang aso, ilang minutes lang, 30 minutes. Ito pwede
maging isang oras. Sa ngayon, sinimula na rin nila ang pagsasanay sa isa pang Aspin na si Tikboy. Balak nilang i-train ito para maging katulad ni Ray. Heel. Sit. Good boy. Stay. Kilalanin ng Aspin owner na ipinagpalitang oportunidad na tumira sa Canada para sa kanyang aso. Halika, pasok. Dali, halika. Si Bambam wala. Halika na dito, Mili. Sila Sandy, Manda, Monk, Sutra, Carl, Tanya, Tootsie, Trixie, Bam Bam, at si Poy Poy. Mandali ka. Sila ang siyam na asping alaga ni Nice Rodriguez at kasama rin sa grupo niya ang isang pure breed. Poy, labas. Ang kanyang unang alagang aspin, ang talented dog na si Poy Poy. Nakita niya raw ito sa labas ng kanyang bahay na payat at halos naghihingalo na. Bumalik ako dito from Canada after 16 years, magbabakasyon lang. Pero nung paglabas ko isang araw for breakfast, nakita ko si Poy Poy sa harap ng gate namin. Ano na siya, manghihina, yung itataas lang yung ulo niya. Parang hirap na hirap. Siyempre, pinasok ko sa bahay, pinakain. Pero yung concern na mamamatay siya kasi biglang inako ko na siya, akin na siya. Love mo kami? Isinakripisyo ni Nice ang magandang karera sa Canada para alagaan si Poy Poy. Bako? At para magamit na rin niya ang pagiging artist, tinuruan niya si Poy Poy ng ilang tricks. Nag-umpisa kami ng mga training para sa socialization na masanay siya sa ibang aso. Weeb! Good boy! Talon! Pabalik. So doon na nag-umpisa yung pose. Sumali kami sa pose, sa lahat na activities ng pose. Doon ko na nakita yung kagalingan niya. Yung sa mga, ang dami-dami namin sinalihang activities na nag-excel siya. Dito na nagsimulang humakot ng mga parangal si Poy Poy, lalo na sa Frisbee Challenge. Catch. Minahal din daw lalo ni Nay si Poy Poy dahil nakikita niya ang sarili niya sa aso. Nakita ako sa experience ko kasi parang nag-OFW din ako eh. Yung nagbaka sakali ako sa labas ng bayan natin, nagtrabaho. 16 years ko ginawa yon. Si Poy Poy nakita ko, ako yan, lalaban yan. May ipapakita yan na hindi yan susuko basta-basta. Kaya sumali kami sa dog shows to prove na equivalent or even can surpass yung sa talino, sa kasagaling ng ibang purebred dogs. Pakyaw. Dito na raw nagsunod-sunod ang pagkupkop ni Nay sa mga aspin na nakikita niya sa kalye. Hindi raw kasi matatawaran ang loyalty ng mga ito sa kanya. Brilliant sila, ang bilis saka yung survivors talaga sila, loyal. Yun ma-feel mo parang naintindihan nila ba't mo sila deliberate. Ang gratitude nila, ma-feel mo talaga in so many ways. Marami man ang patunay ng galing at ganda ng aspin, aminado pa rin suntok sa buwan na kilalaning isang breed ng aso ang aspin. Kung breed kasi ang usapan, hindi ang galing at talino ng aso ang tinitingnan, kundi ang pinanggalingan nitong lahi. Yung breed kasi they have very high standards. They're after yung purity of the line. Ayaw nila ng mga lines na hindi puro that will infiltrate. So they're after yung continuity at high standards. There is no known actually kung one line na continuous. So in terms of the standardization for breed, there is still no Aspin breed. So in terms of that being registered, it's not discrimination, but it's not in the
parang siguro sa definition pa ng Aspin, you know. Hindi naman imposibleng umangat ang mga asong Pinoy. Ilan lang sila sa mga Aspin na binigyan ng sapat na pagmamahal at aruga at napatunayang may ibubuga rin ang lahi ni Bantay. Aspins will be already regular pet. You know, hindi magiging status, which I don't think pets should be. Pets should not be a status, but they should be incorporated into families. Okay? They are hindi na peripheral, hindi na marginalized. Ito, pamilya na to. What we're teaching people now is that dogs are not pets. When you get a dog, you get a lifestyle. It's a whole lifestyle. So when you take on that lifestyle of a dog, you learn so many things that you don't learn anywhere. You learn about caring, you learn about benevolence, you learn about being kind, and you learn about the most important thing.